Nagbabalik ang buhay, Unleash with Garcia po balik. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Oo nga. Kasi, sa totoo lang ha, ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Yes. Oo. As! Oo, kasi kung pag hindi mo alam, wag ka manghula. Itanong mo lang. Naalala ko recently, shout out lang kay Alan, ano? Ayaw niya magtanong dun sa pulis. Oh. Kaya wala pa, ikot kami hanggang sa eventually, nagtanong kami, ang dali lang pala nung dadaanan. No? Ganun tayo minsan pag naliligaw, di ba? Parang ayaw nating magtanong. Especially pag may special nangyayari. Kasi may Aksidente. Waze eh. Oo. Si Waze, hindi alam lahat ng nangyayari. Oo. Kaya nagkaroon ng aksidente, kumisan di na alam ni Waze yung Hindi niya na alam. Oo. yung daan. Okay, so napaka-importante po. Ano mang sitwasyon meron kayo, mga opisina, mga bahay, magtanong. Yes. For example, inutusan ka ng nanay mo, anak, gawin mo to. Ano nga yung sinabi nila? Yung bata, ano yung sinabi nila? Parang ganito, parang... So, pag hinulaan mo, humulaan ng bata. Oo. Ginawa niya. Pagdating nun, ba't yan ang ginawa mo? Kala ko po yung pinapagawa. Kaya nga, pag hindi ka sigurado, itanong mo lang. Eto, alam mo ba maraming tao ang kasisweldo pa lang ubos na? May kilala ka bang ganyan ng buhay? O, ikaw mismo, kasosweldo pa lang, ubos na. Oo, kung ang buhay mo ay kasisweldo pa lang ubos na, dapat magpasalamat Ha? tayo. Bakit? Kasi malamang nagtataka ng iba dyan na Ba't ako magpapasalamat? Eh, diba? kasosweldo pa lang, ubos na. Kasi ang dahilan, may mga taong hindi pa sumisweldo, ubos Ayan, na. yan. Yung sinasabi natin kanina, nakasapatos Yeah. na. So, napaka-importante po. Kung ikaw kasosweldo pa lang, ubos na, may konti, saya ng konti. Bakit? Kasi merong mas worse May sa'yo. worse sa'yo. Pero pareho kayo may problema. Ang napaka-importante, makinig kayo mabuti dahil pag-uusapan natin, dalawang bagay po, two-part series to. For today, pag-uusapan natin yung mga dahilan para malaman nyo, para wag nyo gawin. Okay? O para maiwasan. Pangalawang segment po natin, or basically part 2 next week, aalamin naman natin ano'y solusyon para matapos na ang kasosweldo pa lang, ubos na. Naalala ko Oh. nung bagong kasal tayo, Kami po. no? Ang dami naming gastos. Dumating yung pagkakataong Kasosweldo nandun na kami. pa lang, ubos na. No? At may mga pagkakataon nga na hindi pa kami sumisweldo, ubos na. Yeah. So, Nakasapatos ibig sabihin po, na. mga kaibigan, Oo. hindi lang po kayo yun. Kami rin, Nadaanan na namin dumating yun. po kami at alam niyo, napakahirap po ng mga panahon yun. Sa totoo lang, at alam ko, nahihirapan na kayo ngayon. The good news is this, paulit-ulit namin sinasabi sa programa ito, lahat ng problema may At dahil solusyon. dun sa pangyayaring yon, di ba, naghanap Ayan. kami ng solusyon. Alam nyo ba yun, naghanap kami ng solusyon at nagpapasalamat kami dahil sa tulong ng mga kaibigan at sa awa ng Diyos, nakalaya kami, nakaalis kami dun sa problema. Alam niyo po, may 32 years na po kami Oo. kasal. Mary. Sa mga hindi po nakakaalam, mag-asawa po kami. Parang hindi kami bagay. Ano Parang ba? mas napakagwapo ko para sa asawa ko. Joke lang po. Okay. So, sa unang 4 na taon po namin pagsasama, nabaw kami sa utang. Nung pang-4 na taon po namin pagsasama, ang asawa ko po, ibang alam pa natin stress, parang asawa mo, di ba? Hindi, parang, paano to? Saan ko pambayad dito? Paano ganito? May punto po kami, hindi kami sigurado pag gising namin kinabukasan, may pagkain ba kami? O may titiran pa kami? Dahil wala kami pambayad ng pagkain ng 30. Ganun po katindi ang problema namin. Pero At after 4 years, oo. ano nangyari? God is so good kasi nagpadala ng taong tumulong sa Yeah, amin at talagang sa awa at grasya ng Diyos ay natuto kami. So No? sa susunod na 4 na Correct. taon po, nalaman na namin gagawin. Ginawa po namin yung mga alam namin, tinuro sa amin, on our 8th year, we're debt-free. At for the Oo. past 24 years, okay, so tara, 32 minus 8, we're living debt-free. Pwede palang mabuhay na walang utang. Take note, kahit dati kang baon sa Oo. utang. At mga sakit na katotohanan, maraming pamilya ngayon ang dumaranas ng kasi sweldo pa lang ubus na. Malamang may kilala kayo. Yes. Tignan niyo katabi niyo. Malamang, yan yun. At Yung alam kapitbahay niyo- mo, kapatid mo. Oh, yan. Base sa aming experience, napakahirap po talagang malagay sa ganong sitwasyon. Pero yun nga sabi namin, ang good news, merong solusyon dito. At sa araw na to, aalamin natin yung dahilan bakit nga naman merong mga taong kasi sweldo pa lang ubus At sa na. susunod na linggo, ituturo namin naman sa inyo ang solusyon para itigil na ang kasosweldo pa lang ubos na. Di ba? Ang gandang topic nito. Okay, simulan natin, ma'am. Oo. At para sa mga nanonood sa atin, kaka-tune in pa lang, naku po,
tawagan nyo na yung mga kaibigan nyo, kamag-anak, kapamilya, kapatid, na gusto talagang makalaya o makawala dito makaahon sa cycle na to. Yan, okay. Dahil nakabaon sa utang, kaya sagot, ahon sa pagkakautang. Okay. Isa-isahin natin ha, bakit may mga taong nababaon sa utang. Bawat tao ay may kanya-kanyang Totoo dahilan. yan. Ikaw may dahilan ka, ba't ka ba sa utang, diba? Kaya kung ikaw ay may ganitong problema, kailangan mong malaman ang dahilan ng iyong kalagayan kung bakit kasi sweldo pa lang ubus na. Dahil bawat problema may akmang solusyon. Kung ito problema, ito solusyon. Pag iba problema mo, iba rin ang solusyon. Kaya napaka-importante, alamin muna natin ano ang problema. Bakit may mga taong nababaon sa utang? Number one. Kasi mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Yeah. Isang napakalaking dahilan nito o kadalasang dahilan ito ba't nababaon sa utang ang napakaraming tao. Kasi kumbaga kapos sila parate, di ba? Kaya pagdating ng sweldo, ay nako, pambayad sa mga kung ano-anong naghihintay sa kanila, di ba? Oo. Kuryente, tubig, internet, cable, at iba pa. Nakaabang na daw si Judith. Oo, si Judith. Sino si Judith? Si Judith, may makilala. Sino yun? Judith na Judith! magbayad Ayun. ng ano. Judith. Sa mga hindi nakakuha. Judith. Ito parang Oriente. Badi mo ko. Judith. Pero ang pangalan niya, Si Judith. So marami pa kayo. Kilala niyo ba si Judith? Okay. So ibig sabihin po, ito ang nangyayari. Malaki ang kita, ang malaki gastos, mababa ang sweldo. Ibig sabihin, talaga. For example, mag-asawa, may 3 anak, malaki talaga gastos. Talaga kahit ano gawin mo, talagang mas malaki ang gastos kaysa kita kasi ang daming gumagastos. Mas malaki kasi yung binabayaran para kay Judith. Hindi. Wala namang magagawa. Judith na talaga yun. So, ang punto po, isa sa napakalaking dahilan ba't maraming tao baon sa utang ngayon is talagang mas malaki po ang gastos kaysa kinikita. Kung ikaw to, abangan next week, may solusyon kami dyan. Number 2 reason ba nabaon sa utang? Bumaba ang kita. Iba naman to May mga pagkakataon na bumaba ang kita pero hindi naman nagbago yung gastos. Ito, gakintinan. Yung una, talagang malaki ang gastos, mababa ang kita. Itong pangalawa, dati okay naman. Okay lang, sakto Yung naman. kita sa kay gastos, pareho. Ang problema, bumaba ang kita. Paano naman bumaba ang kita? Bumaba yung kita. Ito, isang dahilan. Natanggal sa trabaho. Na-lay off. Or lumipat ng trabaho na mas mababa ang sweldo. Yung asawa nagkasakit. Ayan. Iba pa yun. Pandemic. Okay. Hindi, kumbaga hindi siya nakakapasok bumaba yung kita So yung po isa sa mga dahilan, bakit bumaba? For example, nung panahon ng pandemic, napakadaming nabaon sa utang. Bakit? Ang dahilan, bumaba ang kita. Nung walang pandemic, okay naman Nung na-pandemic, bumaba ang kita. Bakit? Sa lagay na 6-day week ang pasok, 5 na lang, iba 4, iba 5. So, ang problema, 3 araw lang sweldo mo, pero ang gastos mo, pareho lang. Yun po, kaya po napakadami pong taong nabaon sa utang nung pandemic. Isa ho yan ang dahilan ba't nabaon sa utang. Kumbaga, bumaba ang kita pero pareho pa rin ang gastos. Si Judith nakaabang, ganun pa rin, diba? So, napipilitan tuloy silang mangutang. Dahil mababa ang malaki ang kita, ay bumaba ang kita, sobrang gastos. Ayun mo, utang mo. Para nagiging extension yung mga at sino-sino mga utangan? Kaibigan yan. mo, kumpanya, gobyerno, credit card, SSS at marami. Kaya nga po, napansin niyo po, nung panahon ng pandemic, nagsabi po ang Meralco na hindi pwede puputulan. Kasi nga, pandemic, so pagbigyan mo na. Pero natapos na yun. Ngayon, pag di ka nagbayad, putol yan. Number 3, tumaas ang gastos. Pero biglang tumaas ang presyo ng bilihin. So, yung pangatlong dahilan, ba't ka nabaon sa utang, tumaas yung gastos. Ano po yun? Again, wala pagbabago sa kita mo, tumaas ang presyo ng bilihin. Tumaas, gasolina. Ayan. So, ang nangyari, alam ko magagawa, ito yung kita mo, yung problema tumaas yun. Wala, mangungutang ka na naman. So, ito po yung 3 simpleng dahilan ba't nababago tayo sa utang. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito. Tutuloy natin ang ating kwentuhan, Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.